Magandang araw Pilipinas, narito po ang latest weather today forecast. Patuloy ang unti-unti paglapit ng Bagyong Francisco sa kalupaan po ng extreme northern Luzon. Huli itong namataan, 330 kilometers na lamang po sa silangan ng Calayan, Cagayan. Taglay pa rin ang hangin na 175 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugso na hanggang 215 kilometers per hour. At kumikilos pa rin ito pahilagang kanluran sa bilis lamang na 10 kilometers per hour. Base po sa ating latest satellite animation, kitang-kita itong mga kulay puti associated sa mga kakapal na clouds at mga pagulan dito po sa may Cagayan Valley, lalo na sa may Batanes and Cagayan. Asahan din po ang mga kaulapan at mga pagulan overnight dito sa may Aurora, Nueva Ecija at Tarlac. At kitang-kita rin yung epekto ng habagat or southwest monsoon na pinalalakas pa rin nitong si Bagyong Francisco over the rest of Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Western Visayas, down to Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, Lanao del Norte at Misamis Occidental. So kung lalabas po kayo ng bahay ngayon, magbaon po ng payong at mag-ingat na rin sa banta ng mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, yung isang bagyo sa labas pa ng PAR sa may Pacific Ocean, tropical storm po ito with international name na Higos, at huling namataan 2,490 kilometers silangan po ng Southern Luzon. Taglay pa rin ang hangin na 65 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso hanggang 80 kilometers per hour at kumikilos pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Ngayon hanggang sa mga susunod na araw, wala pa rin pong direktang epekto itong si Bagyong Higos. Pagsapit po ng Thursday, maring malapit na po ito sa may eastern boundary ng ating PAR. At nandiyon yung chance po na ito'y lilihis ang direksyon or papasok ng bahagya, so maaaring Thursday or Friday, hindi pa rin natin nirule out na papasok ito ng ating area of responsibility at magiging pangatlong bagyo pa for this month of June at tatawagin po natin Gardo kung sakasakaling papasok. Then by Thursday and Friday, nandyan yung chance po na maglilihis na ito ng direksyon, pahilaga, patungo po dito sa may North Pacific Ocean. Pero inuulit natin, kagaya nitong si Bagyong Francisco, itong si Bagyong Higos, international name, hindi rin po maglalandfall at walang aasahang direktang epekto sa ating bansa. Base naman po sa pinakahuling track ng Pag-asa regarding dito kay Typhoon Francisco, within the next 24 hours or hanggang hapon, generally northward po or pahilaga ang movement ng bagyo. And afterwards, ito po ay unti-unti nang lalayo sa ating kalupaan. Mag-move na po siya simula po hapon hanggang sa araw po ng Friday, pahilagang silangan, papalayo patungo po dito sa may Okinawa sa Japan. Lalabas ito ng ating PAR pagsapit po Thursday ng late evening or sa madaling araw po ng Friday. Pero during those times, ito yung panahon kung kailan magkakaroon po ng pag-ibayo pa rin po ng southwest monsoon. So aasahan pa rin na medyo maulan pa rin po sa malaking bahagi ng Luzon and Visayas hanggang sa araw po ng Sabado. Pagdating naman po sa wind signal, kung mapapansin po natin kanina dun sa ating track, umaabot ng 360 kilometers yung radius o yung lawak ng malalakas na hangin dulot ng bagyo. So nahagi po itong Batanes at northeastern portion ng Cagayan. Kabilang na po ang eastern Babuyan Islands. Kaya ito yung mga lugar din na magkakaroon din po ng wind signal number 1. Ngayon hanggang bukas, pabugso-bugso pa rin po yung hangin sa mga nabanggit na lugar. Posibleng makasira ng mga ilang pananim po at yung mga istruktura na yari po sa light materials. Pagdating naman po sa hangin na nararamdaman sa ibang bahagi pa ng ating bansa, yan po hindi direktang epekto nitong si Bagyong Francisco, yun po ay dahil lamang sa southwest monsoon. At maaaring magpatuloy yung pabugso-bugsong hangin hanggang sa araw po ng Huwebes. By tonight, most of Luzon and Visayas, asahan po yung pabugso-bugsong hangin. Ganyan din sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Davao Occidental at Davao Oriental. Then pagsapit po bukas, most of Luzon and Visayas pa rin, asahan pa rin po yung mga strong to gale force gusts. Ganyan bukod po sa malalakas na hangin, asahan din po ang malalakas sa mga pag-ulan, direktang epekto nitong si Typhoon Francisco, gayon din po ng southwest monsoon. Inuulit natin, sa mga susunod pa na 2 hanggang 3 araw, magkakaroon pa rin po ng significant na pag-ulan. By tonight, asahan po ang mataas sa tsansa ng ulan hanggang bukas ng hapon dito sa may Batanes and Cagayan, gayon din sa may Palawan, Occidental Mindoro at lalawigan ng Antique dahil po yan kay Bagyong Francisco at dahil sa southwest monsoon. At asahan din po tonight hanggang bukas ng madaling araw, mataas nga po ang tsansa ng ulan sa may Aurora, Tarlac, Nueva Ecija at natitirang bahagi ng Cagayan Valley. At dito rin po sa may Metro Manila, medyo makulimlim pa rin ang panahon overnight. Gayon din sa natitirang bahagi ng Central and Southern Luzon,
maging dito rin sa may Western and Central Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro at Northern Mindanao dahil sa habagat. Pagsabit po bukas ng hapon hanggang sa Thursday ng hapon, ito yung time kung saan unti-unti na pong lumalayo itong si Bagyong Francisco, pero aasahan pa rin yung hanggang 100 millimeters na dami ng ulan sa lalawigan po ng Batanes. Yung ganito karaming ulan na hanggang 100 millimeters, posible pa rin po mag-cause ng mga pagbaha sa mga low-lying areas at pagguho ng lupa naman sa mga bulubundukin na lugar. Habang yung habagat magdadala pa rin po ng 50 to 100 millimeters sa may Bataan, Occidental Mindoro at lalawigan po ng Palawan simula po bukas ng hapon hanggang Thursday ng hapon. At ibang lugar pa, pagsapit po bukas, kalat-kalat ang ulan, ang thunderstorms din po sa may Cagayan, Apayao, Abra, buong Ilocos Region dahil po kay Francisco at dito rin po sa may Zambales, sa Metro Manila, natitirang bahagi ng Southern Luzon, that's particularly Calabarzon, Bicol Region, rest of Mimaropa, down to Western Visayas and Negros Island Region, mataas din po ang tsansa ng mga pag-ulan. At pagsapit naman ng Thursday afternoon hanggang Friday afternoon, yan yung time kung saan papalabas na po ng PAR ang Bagyong Francisco, pero meron pa rin pong epekto ang hanging habagat, magdadala pa rin ng paminsan-minsang malalakas na ulan sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Yan nga po yung mga ulan na nagkukos ng mga pagbaha in low-lying areas at malapit sa mga kailugan. At posible pa rin po ang landslides dahil ilang araw na nagkakaroon ng mga pagulan, medyo saturated na po ang lupa. At asahan pa rin po sa araw ng Huwebes, may mga kalat-kalat na ulan pa rin ng thunderstorms sa may Batanes and Babuyan Islands dahil sa outer rain bands ng Bagyong Francisco. At dito rin sa natitirang bahagi ng Central Luzon, Metro Manila, natitirang bahagi ng Southern Luzon, Western Visayas and Negros Island Region. Maulan pa rin po sa Thursday. Make sure na meron tayong baon na payong or kapote. Pagdating naman po sa gale warning or babala sa mga delikadong alon, yun din mga lugar po na meron tayong mga wind signal. Kapag kasi malakas ang hangin, mataas din po ang mga pag-alon. So itong Batanes at northeastern coast of Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, posibleng umabot pa rin sa 4.5 metro ang taas ng mga alon. Equivalent po yan sa 1.5 palabag na gusaling taas ng mga pag-alon, which is delikado hindi lang doon sa mga small sea vessels at mga nangingisda, kundi maging sa anumang uri ng sasakyang pandagat. At aasahan pa rin po natin malaking bahagi ng Luzon dahil sa habagat, katamtaman hanggang maalon ng karagatan, posibleng umabot ng 3 hanggang 3.5 metro.